Tahimik ang gabi habang naglalakad si Lyra sa madilim na eskinita. Mabilis ang kanyang hakbang, pilit nilalabanan ang lamig na sumasalubong sa bawat hininga. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste, napansin niyang tila may kakaiba sa kanyang anino, parang hindi sumusunod sa bawat galaw niya. Huminto siya, nanginginig ang mga kamay, ngunit patuloy ang paglakad ng anino papalayo, tila may sariling buhay. Nanlamig ang kanyang katawan, pinilit niyang sundan ito, subalit lalo lang itong lumalayo, hanggang sa tuluyang maglaho sa dilim. Napalunok siya ng laway, pilit inaalala kung paano ito nangyari. Nang biglang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran, ramdam niya ang matalim na tingin ng isang hindi nakikitang presensya. Napalingon siya, wala siyang anino. Unti-unti siyang tinablan ng takot habang naririnig ang mga yabag na pamilyar ngunit hindi kanya. Sa bawat hakbang, palapit ng palapit ang tunog, parang may sumusunod na nilalang na hindi niya makita. Hanggang sa isang saglit, may malamig na kamay na humawak sa balikat niya. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang sariling aninong ngayoy may sariling buhay, nakangiti at handang palitan siya sa mundong ibabaw. Sa isang kisap mata, nawala si Lyra at ang anino niya ang naglakad palayo, malaya na sa dilim ng gabi.